Wala pa rin patid ang dating ng mga deboto sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na palik sa itim na Nazareno. Hindi naman naiwasang may mga isugod sa first aid stations dahil sa pagod at tindi ng init. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang mga deboto dyan? Julius, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand para nga sa pahalik. Ipakita ko lamang sa inyo yung haba ng pila sa mga oras na ito. Magmula dito sa stage sa likod niyan kung saan aktual na ginagawa yung mismong pahalik o yung pagpunas ng mga tela at paghawak sa mismong puon. Iikot yung pila sa may bleachers ng grandstand pababa sa may kalsada dito sa Independence Road kung saan mahahati na sa dalawa yung pila, isa para sa regular lane at isa naman para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis. Parehong mahaba yung dalawang pila na yan. Magtutuloy-tuloy paliko sa may South Drive hanggang makarating na sa may Rojas Boulevard. Lahat ng mga deboto rito, Julius, ramdam yung pagkasabik sa muling pagbabalik ng mga aktibidad. Dito nga sa pista ng Itim na Nazareno, magmula sa pahalik, sa programa, misa at vigil dito sa Quirino Grandstand hanggang sa mismong traslasyon. Thank you po. Love you, Ninyo. I love you, Nazareno. Thank you po. Ito ang paulit-ulit na binabanggit ni Nanay Analiza habang akay-akay ang 16 na taong gulang na anak patungo sa imahe ng Poong Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. 3 taong gulang daw ang anak ng magkasakit ng meningitis, kaya nahihirapan siyang maglakad at hindi pa rin nakakapagsalita hanggang ngayon. Panata ni Analiza, may isama ang anak taon-taon para personal na makahalik sa imahin. Tuloy-tuloy pa rin po ang pananampalataya namin sa Nazareno po para sa kagalingan niya po kahit mahirap po na ganito alagaan siya. Okay lang po basta kahit papaano po magsalita lang po, maligaya na po kami. Ang 77 taong gulang na si Lolo Adolfo mula Tondo, isinakay na ng Ios del Nazareno sa wheelchair, makalapit lang din sa imahin. Nahirapan daw siyang maglakad mula Rojas Boulevard gamit ang tungkod. Ang panalangin niya, kung gumaling ho sana ang healthy, yung ano ko, maramdaman ko, ayos pa naman buhay ko kung hindi itong tuhod ko . Ilan lamang sila sa mga nagbilad sa init ng sikat ng araw, mga nagtiyagang pumila at naglakad ng ilang metro, makapunta lamang sa imahe ng Itim na Nazareno para sa pahalik. Ang ilan nga, hindi pa naiwasang maluha. Inaabot ng 4 hanggang 5 segundo ang kada deboto sa paglapit dito sa Poong Itim na Nazareno na nasa grandstand. Pinapayagan naman yung pagpunas at paghawak sa mismong puon. Ang hindi lang pwede, di tulad ng pre-pandemic time, ay yung mismo o literal na paghalik sa poon. Ang ilang maaga sa pila, binigyan ng mga bulaklak mula sa poon. Pati nga yung plastic na pinambalot sa imahen, pinaghati-hatian din. Isa sa nakakuha ang Quiapo Church volunteer na si Emily. Maluha-luha rin siya nang makausap namin, lalo't sa Poong Nazareno lang daw siya kumapit mula nang ma-diagnose na isang autoimmune disease noong 2015. Kung hindi ka po deboto, hindi mo po kami maiintindihan. Yun po yun. Diba? Kaya malaking bagay sa amin to. Yung mga bulaklak na yan, yung mga plastic na yan. Sobrang pasasalamat dahil gano'n mo po, hindi ko kailangan uminom ng gamot. Diba po? Oral chemo, hindi mo kailangan uminom. Kasabay naman ng pagbabalik ng traslasyon o prosesyon ng Itim na Nazareno, nagbalik din ang mga debotong maagang nag-camp out sa open field. Kanya-kanya silang latag ng tela, tent at may baon ding pagkain. Ang pamilya ni Ver mula na Sugbu, Batangas, Sabado pa raw nandito sa Luneta. Sa labas po kami natutulog pagka 10 o'clock po, bawal po kasi rito. Iba po medyo sabik na kami na muling mayakap namin ang lubid at ang andas. Kaya narito po kami, nag-aabang. Dahil naman sa matinding init, ilang deboto ang kinailangang dalhin sa mga first aid station. Kabilang na dyan ang 64 taong gulang na si Lolo Jose. Medyo nahihilo ko sa init Kaya tumaas ang dugo ko. Mula Sabado, halos 30 na ang dinala sa first aid station. Nahihilo dahil yung iba hindi pa kumakain, nalapasan ng gutom, yung iba naman may hypertension, may history talaga ng high blood, mataas yung BP nila dahil sa init, sa pagod, sa haba ng pila. Mayat-maya naman ang pag-iikot ng mga K9 units at pagbabantay sa seguridad. May libreng patubig din ng Maynilad sa mga deboto. Nakapwesto na rin sa baba ng stage ang andas na gagamitin sa traslasyon ngayong taon na binalutan muna ng tela.
Julius, sa mga oras na ito, bagamat mahaba-haba na kahit papano yung pila para sa pahalik, kung ikukumpara yung dami ng tao dito ngayon sa Quirino Grandstand sa mga nakalipas na traslasyon, mas kakaunti pa rin daw yung ngayong pagkakataon na ito, no? Kaya naman inaasahan pa ng Quiapo Church na mas dadami yan kasi ang kanilang current count as of today, mula 1:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, humabot na sa halos 31,000 ang mga debotong nagtungo rito at posibleng dumami raw yan hanggang mamayang 12:00 or hanggang bukas na nga sa mismong traslasyon. Sa mga oras na ito, patuloy na ginagawa yung vigil at program dito nga sa Grandstand, bago naman yung Fiesta Mass ng 12:00 ng madaling araw na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.